Ay, unahin ko muna itong mga paandar, mga pautot. 'Di ba? Nitong dalawa. Or nung tatlo. Sergeant Gutesa, mga kababayan, inambush daw di umano. Ayon dito kay Mike Defensor. Wow! Kaya naman pala mga ka-GP Natics. So tingnan nyo, pakinggan natin yung sinasabi dito. Bagong drama ngayon ng mga DDS, mga ka-GP Natics. Nung una, inambush daw si Marcoleta. Ngayon, inambush na itong si Orly Gutesa. Matindi ang mga ano nito, mga to, mga sira nito sa tuktok. Oh, panoorin natin. Where is Sergeant Gutesa, sir? Okay, right after, nung ginagawa yung affidavit niya, ang isa doon sa mga pinalagay namin, no, pinalagay ko sa kanya is, humingi ka na ng witness protection program. So, andun. Nung minention niya sa Senate, sabi niya, humingi ako ng witness protection program, mapailalim dito sa programang to. Nung hapon, nanonood ako sa kanya, ang sinabi na niya... Oh, wait, mga kababayan. Ayan, para maumpisan nyo. Where is Sergeant Gutesa, sir? Okay, right after, nung ginagawa yung affidavit niya, ang isa doon sa mga pinalagay namin, no, pinalagay ko sa kanya is, humingi ka na ng witness protection. Pinalagay namin. Dito pa lang mga kababayan, alam nyo na talaga, mga ka-GP Natics, na sila ang nagmando. Pinalagay namin. Bakit kailangan na magpalagay kayo doon? Dapat mga kababayan, manggaling talaga dito sa, ano, di ba? Manggaling dapat dito sa witness. Oh, halatang halata eh. Sa bunganga talaga mga kababayan, nalalaman natin na nagsisinungaling ang isang tao. Kita nyo sila daw. Oh, nung nasa kanila daw yon, pinalagay daw nila sa statement. Daw sabi niya mga kababayan, ibig sabihin, inutusan nila, nag-command sila, nag-request sila kay Gutesa, ipalagay mo dyan na kailangan mo ng, kailangan ipasok ka sa witness protection program mo. At doon yun sa, at doon yun mga kababayan sa kanyang testamento. So, ibig sabihin, habang ginagawa ito, mga kababayan, hindi po totoo na walang nakaharap sa kanya. Ang katotohanan, habang ginagawa po yung kwento sa kanyang testimonya, nakaharap sila defensor. Hindi totoo yung sinabi bigla lang lumapit sa kanila tapos ganito, ganyan na. Anak ng baka. Huli. Andun. Nung minention sa Senate, sabi niya, humingi ako ng witness protection program, mapailalim dito sa programang to. Nung hapon, nanonood ako sa kanya, ang sinabi na niya, wag na po. Ayaw na niya. Ayaw ko na. Tapos sabi, ayaw mo ba kahit Senate custody? Wag na po, ayaw ko na makadistorbo. Ang feeling ko that time, siguro kausap niya na yung mga kasama niya sa Marines. Mga kababayan, sabi dito, ang feeling ko that time, kausap niya na yung mga kasamahan niya sa Marines. Diba? Samantalang sabi nito, mga kababayan, ay yung mga kakilala ko, yung mga kaibigan ko, ay ano na sila? Anong pagkakasabi nito mga kababayan? Hindi na sila nagchat-chat sa akin. Iniwasan na nila ako. Sabi pa nga ni Marcoleta nung to the rescue baka naman kaya hindi ka tinatawagan? Baka naman kaya hindi ka chinat-chat? Ba't kaya hindi ka tinitext? Dahil nandito ka at hindi mo mahawakan yung cellphone mo. Di ba? Yun yung ni Marcoleta mga kababayan. Di ba nung bigla siya nagto the rescue? Kasi sabi niya ganun, iniwasan na nila ako Nung lumabas ako sa TV, iniwasan na nila ako. Teka, paano mo, kailan ka ba lumabas sa TV? Ngayon ka pa lang naman lumabas sa TV. Ngayon ka lang naman nagbigay ng testimonya. Ngayon ka lang lumabas sa Senado, tapos iniiwasan ka na kaagad. Sabi ni Marcoleta, baka naman kaya hindi ka nila tinitext o tinatawagan dahil nandito ka at yung cellphone mo, bawal mong gamitin dito. Ay, magkaiba sila ng sinasabi ni Mike Defensor. Wala doon sa Senado, doon na sa Marine Compound. So next that chinek ko, kamusta na siya, asa na siya, nandun na daw. Hindi ko siya nakakausap direkta. Nalaman ko yung pamilya naman, in fact. Sabi niya ganon.
Natatawa ako dito eh. Hindi niya nakausap ng direkta pero nalaman niya. Saan mo nalaman? Oh. Tingnan nyo. Kamusta na siya? Asa na siya? Nandun na daw. Hindi ko siya nakakausap direkta. Nandun na daw. Kamusta na siya? Asan na siya? Mga kababayan, nandun na daw. Kamusta na siya? Asan na siya? Nandun na daw. Wow! Ang galing nito ni Defensor, mga kababayan, puro daw. Puro speculative statement. Hamag na yan. Oh. Ito, abogado rin to. Dapat i-disbar din to, Buboy Perez. Hindi lang dapat si Marcoleta ang ma-disbar. Dapat isama to. Diba? Nalaman ko yung pamilya naman, in fairness to the Marines, kinupkup ka agad. Wow! Eventually, I think, inayos din nila na, siguro, para hindi ma-endanger din yung family, inilayo kay Gutesa na. Hanggang ngayon, talagang sinasabi niya na nasa Marines talaga no? Nasa Marines. Itinago din nila. Ang Marines ang nagtago sa pamilya. Okay. Yes. At hiniwalay ni Sergeant Gutesa. Hanggang ngayon, nandun pa siya. Saan? Is that so, sir? Yeah. Oo. And then, several days ago, may tumawag na kaibigan sa media. Sabi niya, sir, totoo bang inambush si Gutesa? Oh, ito na yung kanilang drama! Mga kababayan, inambush daw si Gutesa. Isipin nyo to tingnan nyo mga igay, mga ka-GPnatics. Sabi niya, hawak ng mga Marines, di ba? Hawak ng mga Marines. How would be able to happen, mga kababayan, na si Gutesa ay ma-ambush na hawak ng mga Marines? Nagkagulo-gulo yung kwento. Sige nga, subukan mo na ambushin na nandun sa kustodiya ng Marines etong si Gutesa. Engot din to mag-isip eh. Doon pa lang magtataka ka na kung naniniwala ka hawak ito ng mga Marines. Maniniwala ka na kaya ito na ambusin? Para silang pumasok, mga kababayan, sa lugar, sa baluarte ng mga leon. Para nilang, pinapatay nila yung sarili nila. So, ako naman nabigla, tinawagan ko. Sabi ko, ano to? Sino po tinawagan niyo? Si Gutesa? Yung media. Sabi ko, saan ang galing to? Then he mentioned a governor's name. Nako, may governor's name. Talag. Palaki na ng palaki, palawak na ng palawak. Meron ng governors na binabanggit o governor. So medyo na ako na hindi to fake news or walang pinanggagalingan. Ay, kita mo, naniwala siya dun. Naniwala siya dun talaga. Abogado, mga ka-GPnatics, tanga. Halak ka. Diba? Ang gulo mo. Nasa custody ng Marines, tapos aambushin? Naniwala ka doon? Na hindi na ito fake news? Na ito ay totoo na? Bakit hindi na ibalita? Kung totoo ito, bakit hindi na ibalita? Yari ka! Kayo lang ang nakakaalam. Halak ka. Inambush. Baka naman sinugi nyo na. Baka naman ayaw nyo nang lumabas. Ito, at mga kababayan, baka mamaya ay kumanta pa kapag krinos-examine. Grabe. Diba si Rodi Lenon? Sino-sino na lang yung dinadamay nitong si Mike Defensor, Ulaga. Halak ka. Kwento mo daw yan sa pagong. Sabi ni Ma'am Mary Jane de Vera. Wala nga nabalita sa mainstream media eh. Nakakatawa. Isang abogado yan na ewan ko ba basta DDS nagiging bobo. Diyos mio, Marimar. Mga kababayan, ganyan na ba ito? Hindi na ba nila kayang mag-imbestiga sa sarili nila? Basta merong nag-ano sa kanila, yun. Naniwala nag-aagad. Parang nagchichismis. Oo. So immediately, tinawagan Ma'am Lily Betose. contact ko sa kanya, paki-check naman. So, chinek naman niya, siguro after 1-2 hours tumawag. Sabi niya, Sec, walang problema, safe siya, pero totoo. May nahuli ang Marines,
na umaaligid sa kanya. Hindi namin alam kung ambush, hindi namin alam kung stakeout. Mga kababayan, pati yung kinukwento niya eh. Walang problema, safe siya, pero totoo. Hindi namin alam kung ambush. Anong klaseng kwento ito, Mike Defensor? Oh, ulitin ko. Hanggang ko yung contact ko sa kanya, paki-check naman. So, chinek naman niya, siguro after 1-2 hours tumawag. Sabi niya, Sec, walang problema, safe siya, pero totoo. May nahuli ang Marines. Safe siya, pero totoo. May nahuli daw ang Marines. Oh, mga kababayan ha, yan ha, sa kanya nang galing yan. Na umaaligid sa kanya. Hindi namin alam kung ambush, hindi namin alam kung stakeout. Nako, Mike Defensor, mga kababayan. Grabe. Eto, mga ka-GP Natics ha. Yan yung pahayag niya na ito daw inambush. Paano nga ambusin tapos safe? Sabi ko nga sa inyo, aambusin sa kanlungan ng tinatawag natin ng mga Marines para silang pumasok sa lungga ng mga leon. Sabi ni Ma'am Gina 31, asan na yung ambush ni Marco Beta? Diba? Oh, mga kababayan, ngayon, sumagot dito yung Marines. At ang sagot, mga kababayan, ay talagang sadyang malala. As in, sobrang malala yung dito, sagot ng Marines, mga kababayan. Ayon dito kay Captain Marisa Martinez, mga kababayan. Oy, Captain, labas. Ayaw lumabas ni Captain White. Ayan, mga ka-GP Natics. Ayan, ayon dito kay Captain Marisa Martinez, mga ka-GP Natics, ay ito. Sabi po niya, sabi kasi di ba kanina may umaaligid daw, nahuli daw yung tao, tapos inambush daw. Puro daw. Ngayon mga kababayan, sabi ni Captain Marisa Martinez, these are unverified information and these are speculative statements. Unverified. Mga kababayan, di ba? Unverified statement. Kasi puro daw. Bakit hindi nailabas ng media? Kung totoong inambush, itong si Guteza, mga kababayan, imposibleng hindi maamoy ng mainstream media yan. Kung may nahuli yung mga Marines na umaaligid at nahuli nga nila daw di umano, mga kababayan, di sana nilabas na rin sa media. Nasaan yung nahuli? Diba? Anak ng baka naman. Ang daming pautot ng DDS. Sana naman lang may patunay. Mga abogado kayo pero ang bobobo nyo. Sa totoo lang. Unverified testimony. Mga kababayan, hindi lang yan. Parehas po sila ng kwento, mga kababayan. Dapat kinuwento na lang sa pagong. Parehas sila ng kwento nitong si Marcoleta. Bakit? Si Marcoleta, iba naman ang sinasabi, pero same din. Same din. Mga kababayan, eto, sabi niyang ganon. Pakinggan natin. Pero saan may mga nagtatanong, kung halimbawa na bang ipatawag ulit itong si Gutesa, Okay. kasi para akala na matapos ng pagdinig nung siya'y humarap, biglang nawala. Wala na raw nakakala kung saan siya naroon. Kasi ako naman, ang katwiran ko, kasi wala namang pagdinig at hindi naman siya ulit ipapatawag. Pero kung sabay ipatatawag, may garansya Kita bang... mo, nawawala. Etong aso ni Marcoleta, may pasabi-sabi pa na kaya hindi nagpapakita, hindi lumalabas kasi wala namang pagdinig. babalik itong si Gutesa, Sen?
Basta wag lang nilang takutin kasi ngayon may nagsasabi ganun ba? na meron daw siyang 5 milyon na nakapatong sa kanyang ulo kaya grabe, no? tatago yung tao. Wow, mga kababayan. Iba talaga yung mga pakulo, mga paandar ng mga DDS na to. Basta lalabas daw si Gutesa, wag lang tatakutin kasi may patong daw na 5 milyon. Ay! Nako. Yun nga yung sinasabi mo kanina, Nelson. Lahat ng gustong tumistigo dahil sa ang pinagsasabi na nito ay patungkol na dun sa mga talagang nakikita nating mastermind talaga. Opo. Gagawa't gagawa ng paraan. May nakita ka nga akong mga mangilan-gilan na nakikita ko ng reliable na information na galing nito mismo sa mga ipinail nila sa ICI. Opo. Di umano tungkol din sa sworn statement ni Gutesa, pinipilit nila na yun ngang pati yung notaryo talaga ginagawa nila ng usap eh. Pinalalaki pa nila yun. Nakita naman, palibasa yung karamihan doon sa mga kasama ko, hindi abogado, sa Blue Ribbon. Naipagkamali nila na ang pinakamalaking bahagi ng kanyang pagtitestigo o yung credibility ng kanyang testimony ay nandun sa notaryo. Opo. Pinagpipilitan niya pa rin yung laman, mga kababayan, yung laman daw ng affidavit nitong si Gutesa. Tama naman, nandoon talaga yun eh. Mga ka-GP Natics, ang totoo niyan, sabi nga ng mga ibang mga abogado, ay ang mahalaga doon yung nilalaman. Tama yon. Pero sa kabilang banda, dahil ito ay napatunayan, mga ka-GP Natics, na palsipikado ang public document na ginamit. Dahil ito nga ay napatunayan, kahit pa nag-sworn nanumpa itong si Gutesa doon sa Senate, mga kababayan, yung pagdinig na yon, mawawalan na yon ng saysay. Mawawalan na ito ng bigat. Bakit kanyo? Kahit ano pa yung mga sinabi niya doon. 'Di ba? Kahit ano pa yung mga sinabi niya doon, kung sino yung mga pinagpapangalanan niya doon, wala na yung magiging saysay dahil sa una pa lang, falsus in unos, falsus in omnibus. Pag mali na sa una, mali na hanggang dulo. Hindi totoo yung mga kababayan na sinasabi ni Marcoleta na ang talagang pinakamahalaga doon ay yung kanyang salaysay. Dahil nakita naman natin, kahit na nandoon, o kunwari baliwalain natin, yung tinatawag nila na hindi naman kailangan na may notaryo yun eh. Kasi kahit walang notaryo, pag total nanumpa naman siya doon at ito naman ay krinos examine, pinagtatanong, oo, kung tama talaga na krinos examine. Ang problema, kino-coaching. 'Di ba? Tinuturuan. Oh, hindi, mas marami ka pang alam. Eh sabi nga kanina ni Attorney Ibanez, mga kababayan, kung sino daw po ang nagpresenta ng falsified document, mga kababayan, is the author is considered or presume the author, mga kababayan, of the said falsified document. 'Di ba? Is one and the same, sabi niya ganon. Is the author of the said document. So parehas lang. Kung sino po yung nagdala noon ng falsipikadong dokumento, siya rin ang author noon. Bakit? Ito ay parang medyo pinapatungkulan si Marcoleta kasi bakit kanyo? Mas marunong pa siya kay Gutesa. 'Di ba? Mas alam niya pa, mas kabisado niya pa yung kwento ni Gutesa kaysa dun sa may-ari, di umano. Sabi ni Edel Ruelos, baka sa ulo mo galing ang patong Marcoleta, tanggalin mo yung wig mo, tanga. Si Marcoleta nakakasira sa mga INC, correct? Totoo yan, mga ka-GP Natics. No? Sobrang, pikunin. Sobrang pikon talaga to. Ang lakas manggago. Totoo naman eh. Nakita nyo to sa Net25. Ang lakas magbigay ng statement niya palagi, mga kababayan, pero pag siya binanatan, umiiyak. 'Di ba? Gumagawa ng salita si Marcoleta, sawayin ka, dapat mawala ka dyan sa senador. Hallelujah ka, dapat makulong ka, wala kang silbi.
Lahat ng pautot na iisip na nila pero walay pa din. Oh, yan yung mga paandar nila. Mga ka-GP Natics na kesyo, kaya daw ayaw humarap, dahil nga inambush, dahil merong nagmamanman, 'di ba? Pero sabi nga po mga kababayan ni Captain Mariza Martinez, yan ay isang unverified information at yan ay speculative statements. Oh, sabi niya kay Defensor at kay Marcoleta naman, mga kababayan, saan naman ang galing yung issue? Saan naman ang galing yung balita na merong patong si Gutesa na 5 million? Eh sila lang naman ang naglabas noon. Sila lang ang nakakaalam. DDS lang. Diyan nabwisit, mga kababayan. Diyan po naasar. Kaya ngayon, itong si Panfilo Lacson na magbabalik po bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee ay